Good morning. Walang tao ah. Good morning. Mas maraming tao sa Bolton Street. Okay. Hallelujah. Physically, I'm so tired because of yesterday's Young Movers, ano tawag nun? Sports Fest. No? Kahit natalo kami, yung mga 12 uncles, grabe mo ito nga, title, 12 uncles, ingon ni DK. Magaling talaga yung mga bata sa takbuhan, tinalo kami. This morning, while I was communing with God, yun yung binigay sa akin na word eh. It's coming alive. Amazingly, hindi ko alam na yun ang line-up ngayong umaga. Hindi ko alam na yun ang kakantahin. No? There's a miracle, or miracle ang title niyan. But the word came to me this morning, it's coming alive, Blair. It's coming alive. Pinasok ako ni Ninong Andre doon sa office, and he keeps on telling me that there are, it's a brand new day for Ninong Andre. No, sabi ko sa kanya, wow, powerful. At yung experience ni Ninong Andre, experience ko rin yan for past 2 months. I have a dead situation. I cannot share it in this congregation. Pero yung mga leaders or mga, lalo na sa pastoral team, they know my struggle. It's a dead situation for 2 months. But this week, yung miracle na song na yan, tuwing bababa ako sa sala, yan ang pinapatugtog ko. There's a brand new day. No? There's a brand new day. It's a brand new day. Because it's coming alive. In the dead situation that I have, okay, was raised back to life just 2 days ago. It's a brand new day. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa lahat ng pumasa sa board exam ng teachers, it's a brand new day. No? Sa sister ni Hannah, nakalimutan ko yung pangalan. Si Donna. Congratulations, Teacher Donna. Okay. Meron pa isa si Iris. I don't know if Iris is here. Irene, sorry. Irene. Naba si Irene? Wala. Si Irene also passed the board exam because both Donna and Irene, we prayed for them as a congregation. We prayed for them with the leaders, and I believe it's a brand new day for both of them. Palakpakan natin ang Panginoon. I prayed also for the son of Adan Manatad. Ewan ko na ba si Adan? No? Nag-ampo po mi kay Jason. And Jason took the board exam for nursing. And Jason passed the board exam. He is now a registered nurse. It's a brand new day. Kung sila may brand new day, kayo rin meron. Sabihin mo sa katabi mo, ako rin. Oo, meron akong brand new day. Yung mga pangarap na matagal nang inaasam-asam, no? It's coming alive. Maminyo gigani Denmark. It's coming alive. I hope na naipanganak na ang mapangasawa ni Brother Denmark. Okay. Tamang-tama gid siya kay ato maguning gituhuan. For how many weeks now, hindi ko talaga matapos-tapos ito eh. Just believe again. Grabe ang impact sa akong kinabuhi. Kana bang just believe again? Because I have so many failures in my life. No, madapa, tatayo ulit. Pero ito lang, marami rin sa atin, ganun din, di ba? Nadadapa ka, babangon ulit. Pag nadapa ka, huwag ka namang manatili sa sahig. Don't enjoy being defeated. Ayaw, you have the will to fight. Sabi mo sa katabi mo, laban lang.
O pag moingon kag laban lang, kana nalagi na tinuod na gyud nga laban lang. Laban lang in faith, di ba? Sige lang. Dead situation, laban lang. Wa kay anak, laban lang, magkaanak lagi ka. Amen ba? Si Pastor Vlad Sabchak, 13 years may anak. Karon buntis iyang wife. 13 years, ha? Oo. O katong lang dapat manganak. Katong walay bana, dili pwede manganak. Kay mura kag si Maria na. Okay, katong na bana, normal yun ang manganak. Kaya na may bana. Now, the Lord in these last days, the Lord will allow us to see greater things. Pero magdepende ni kung sa kadako ang imuhang pagtuo. Not dadako, kundi kalalom ang imong pagtuo diya sa Ginoo. Ang miracle sa Ginoo or miracles of God is always available 24/7. Kaya lang, it depends on what you believe. Diba? There is a miracle, no, for those who believe. Usahay manggod, sayon tuhuan ang atong makita. Lisod tuhuan kung wala pa tayo nakita. Tama pa? Dalira mo tuo sa mga negatibong butang kay. Klaro man na. Mabitaw sa usa ka tao. Pag magtanaw ka sa usa ka tao, kung ang dali nimong makitaan ang iyahang buling. Tama? Tanawan ng mga babae, di ba? Grabe na kayo ng baka ng kuntudo, arte na, kilay 2,000, no, niya, kuyo kayo, magkapila pa na magbalik-balik sa salamin. Pagkatubang sa bana na, napuyo pang mga bana nga, wala po kayo konsiderasyon ba? Muingon po ng bana nga, day, nakaimuta sa mong mata. Grabe, wala mo lang napansin ang kilay, ang makeup, wala mo lang na-appreciate ang bagong sanina, the way ang damit, bagong buhok. Ang nakitaan yun ang muta. Ing katapad kung imo ng bana, usahay lang, mahira kas muta. Dali man yun makitaan ang sayop. Kaya bisan isa-isahon na to ni karon, naghan yun makita ang sayop. Pero wala man tag-isugo sa Ginoo pagpangitag sayop. Gisugo man ta sa Ginoo sa pagpangita sa tama, o katong tama, mo itong i-promote. Amen ba? Mga marites, di ba? Ang i-promote na to katong maayo. Ingon ba diha, very, very, very clear in the scripture. Okay? Focus on what is pure, what is noble, what is of good report. Kung kanang imong i-chismis, bad report, ayaw na i-chismis. It will not help. Ang imong naistoryahan, grabe pa kay problema, istoryahan po nimo sa problema sa uban, no, kay ambot nga nung lamig yung problema, istoryahan ng problema sa ubang tao. Pero kung imong problema, lisod kay ka makaistorya. Why? It's easy to look for a dirt on a dirt. Gikan man ta sa lapok, gikan man ta sa yuta. Sayon yun makakita og sa shop. Sayon yun maka-observe og mga kamalian. Ha? Ano inanam na siya? Dali ra yun mahimong parisiyo. Daghang makitaan ba? Instead na makita nimo ang sayop, kay sayon man na pangitaon. Ang lisod pangitaon ang maayo. If you are a positive-looking person, you will tend to look for the good things of that person or the good side of that person and not even mentioning the bad side of him. Importante na atong kinabuhi, less ang stress o ang struggle. Kunya usahay, muapil pa kita sa mga problema sa artista. Uy, kasayang po na ng 12 years, uy. I've been following them, Instagram, Facebook. Sa labot ni mo sa ila. Ingay mong tapad, sa may labot ni mo. Di ba? Ang atong pakialaman, ang atong kinabuhi dinha kang Kristo Jesus. What matters most to us, heaven and earth
will pass away, but His word will remain. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Therefore, the Word will never pass away because that is God Himself. Yun ang pagtuunan natin ng pansin. Life is too short to look for a dirt. It's easy to look for a dirt, but it's better to look for good things on a dirt. Di ba? Parang parinana ba? Ba, kita kag pobre kayo na sa karsada, noon makililimos. Kung di ka muhatag, ayaw na panaway. Ano po di silang naman dito? Yung mabanggaan na sila. Mas gustuhon pa nila mabanggaan kaysa mamatay sila sa gutom. That's the word coming from a peace champion in Talaingon. Okay lang. Makipagsapalaran sa Davao. Tulog sa ilalom sa underpass. Tulog sa yuta, sa loob. At least, pag mata na mo, makapanaygon mi, nami matigom, makapalit mig bugas. That's the word of Brother Lito, ng ato ang Peace Champions, na nakita ni Jemar sa ilalom sa tulay diya sa Agdaw. Pero grabe yun ang Ginoo ba? Kanang mga gitanom na to sa ilaha, no? Naman sila, Kuya Rudy dari, sila Kuya Nato. Lingon daw si Lito, anang adlaw. Lord, magkita ang taming pastor. Lo and behold, di naman kami nakita directly. Pero si Jemar, Jemar, tindog na Mar? Si Jemar, out of the blue, iyang asawa, gusto mo ka-out chokes to go. Dili ni promotion. I'm just telling the truth. Wala ba ko'y madawat ng chokes to go? Gusto mo ka-out chokes to go? Tanawang Ginoo. How the Lord will orchestrate. Thank you, Jemar. Palakpakan na to si Jemar. Pag-abot niya sa chokes to go, baba silang mag-asawa, na ay tao nga nilabay, nga payat na kayo, dating takog lawas, payatot na, ni-smile kay Jemar. Natingala si Jemar. Hala, anong kailan siya na ako nga nag-helmet pagod si Jemar? Siga tanaw daw ang si titi mo kay Jemar, kaya naglakaw-lakaw siya nag-helmet, niyaway motor. Nag-helmet pa siya. Ni-smile ang tao sa iya, ni-smile na po siya. Nagkatanaway sila karon, no? Nagka-connect sila. Taod-taod din mo sa Jemar, hala, si Lito man eh. And then they started to talk. Amazed kay si Lito, mangha kay siya. Kaya kitawagan man ni Jemar si Brother June Protasio o si Tamtam. And then gituan niya si Lito, gipakaon ng iyang grupo, gitagaag bugas, tagaag kwarta. Nasyak si Lito, ingon siya, nag-ampo good ko. Ganinang buntag na makita mi ni Pastor. Pero dili man si Pastor nakita, pero and because of that, nauban na si Lito balik sa Talaingod, na-bless po ng iyang pamilya. Siya mismo na-bless po kaya na naghatag o mga kas sa iyaha. You know, usahay, abi ni mo, wala na eh. Abi ni mo, dead na agad siya. Pero kabalo ka, sa Ginoo, tanang patay nga sitwasyon, pwedeng mabuhi pag-usap. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Let's go straight to the Word of God today. Excited lang yung di ko kasabot sa kong ibati. No, kay kadawat po kong milagro no si Manaha. Mo nang dili ko kasabot. No, na ay sitwasyon na dead na. Pero bisan sa dead situation, gani, naiusahay, nga pait yun ang tanan. Pero matingala ka ikaw, sige ra gihapon o kaon. Ang uban, way gikaon, drought. Pero ikaw, no, bisan og alas 2 na sa kadlawon,
nagluto pagyapon kag pagkaon. Nga naman, because when you are in God, there's no such thing as drought. It's coming alive. It's coming alive. Umanon ko na ni kay, nasuko na akong pamilya. Ingon sila, kanusa mang yung ka mahumantats. Okay, Ezekiel 37 verse 1 to 14. Okay? Ezekiel 37, 1 and 2, in the 3,000 years ago, God gave the prophet Ezekiel a vision. Usa ka pananaon. Ezekiel says, the hand of the Lord was upon me, and he brought me out by the Spirit of the Lord, and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley, bones that were very dry. Say it with me, very dry. Dili lang siya bukog nga walay kinabuhi, kundi bukog nga uga pastanan. Diba? Lahi man ang naibukog, pero nabay ubang bukog nga tilap-tilapan pa sa iro kay, no? Kanang napay mga unod, batiloko ni mo. Kanang bitang mukhaong kag bulalo, kung yan nasa inyong balay, ay, grabe na ba? Hilak ang iro, anak. Wala namang kayo mabilin sa iya, kay hasta ang amo, nahimo namang iro. Kit-kita. Labi na ka ng knuckles bitaw. Kanang tiil ba, sa baboy. Unya, humbaon. Grabe. Usay, makalimot ka, nga nanay mo iro. Kuko na lang ko nabilin sa iro. Kanang, kani nga sitwasyon, walay panit. Walay unod nga nagpilit sa bukog. Dry gid siya. Not even the birds would have an interest to take the bones. Nga naman, it's nothing. Walay pag-asa, it's hopeless. Mauna ang ipakita sa Ginoo kang Ezekiel. The Lord brought Ezekiel into the realm of God. Take note of this. It's not in the natural realm, but it's in the realm of God. Gidala siya sa Ginoo dito para makita niya. Every time nga naipakita ang Ginoo sa imuana, na ay purpose na. Amen ba? Nung una bitaw, diha pa ta sa Minpex, natoy ka nang nidoon sa kuha ba? Pastor, mas gwapo lagi pastor kung butangan na to ka ng kurtina bitaw pastor, kay lain makitanaw na to simbahan, mura man siya ka ng kabaong lang. Butangan na to kurtina pastor. Siguro nakakita siya sa mga porlon sa St. Peter, naman ay kurtina, di ba? Hingko, mo ba te? Hala, ikaw, giti pakita sa Ginoo na, di ba? So, kay bot pa sa buta ng pastor. Ay, isa lang ate. Kay ikaw ang ipakita sa Ginoo. Ikaw ang gamiton sa Ginoo, ang palit o kurtina. Muna itong unaw katapusan niyang nakita. Pero di palit yun siya. Palitan ito niyang kurtina. Pag naipakita ang Ginoo sa imo, ayaw lang na siya ipaliwala. Na siya ituyo, anak, sa imo. Amen ba? Bisa kung saan papagbuhat o balaod daris Davao, nga tanang makililimos, dili tagaan, pangdakpon pa noon. Pag makakita ka mga beggars diya sa kalsada, na ginapakita sa Ginoo sa imo, daghang kayo ginaspeak ang Ginoo sa imo, na. Una, pasalamat ka, kay wala ka sa ilang sitwasyon. You are in a better situation. No? What is 5 pesos? What is 10 pesos? 20 pesos? 50 pesos? Kana kabuhayan na nila. Sa imo, spare lang na. Muna, every time na naipakita ang Ginoo sa imo, labi ng mga situations na kanabitang unfavorable na situation, God is speaking to your heart today. Ayaw, wag mong baliwalain. Kasi, merong gagawin ang Lord dyan. Ikaw ang gagamitin. Amen ba? Inay mo katapad, ikaw ang gamiton, anak. Pag nagpakita ang Ginoo sa imo ang burden, but pasabot, na ay purpose. When Ezekiel was brought to the realm of God, and he saw the dry bones, God has something in his mind that he wanted
Ezekiel also to see. Gidala niya dito, dili lang para ipakita nga, di para ipakita lang niya nga, ingunani ko kagamhanan ni Ezekiel. No, marabag ka na exhibition ba? Dili. Iya itong ipakita kay Prophet Ezekiel because he wanted Ezekiel to receive what God has saw in these dry bones. Gusto niya makaroon si Ezekiel of burden so that Ezekiel will partner with God in raising up an army out of the dry bones. Ang purpose nga nung gibuhi pag-usab ang mga uga nga buto or bukog. Tungod kay nagplano na din Ginoo nga magbuhat siya og dakong baga o baga nga duot sa mga katawhan na iyang gitawag og iyang sundalo. Nganong ipakita ka sa Ginoo sa mga butang? Because God has a purpose for those things. Nganong ikaw manggigipakita? Kay bot pasabot, ikaw rapod ang iyang gamiton. As what to do, it depends on God. Ezekiel doesn't have the word, but God put words into his mouth. Yun siya prophesy. Okay? So, kung imong tanawon din the situation nagipakita sa Ginoo na itulo ka butang nga nakita ni Ezekiel. Number one, these dry bones are called the spiritually lost. Nasalaag. Okay? Spiritually lost. These dry bones represent our world today. Look at the government, politics, and the news. Usay, murag, kapoy na kayo mo tanog news ba? Grabe ang politika. I was talking to an officer yesterday, and he shared to us, even in the military, in the police, even in the local government, grabe ang politika. Ang uban nga nagserbisyo tarong nga kinahanglan ma-promote, di ma-promote. Kay ngano man, dili man nila tao. Tungod kay during the administration of the former President Digong, they were serving Digong. Of course, the armed forces of the Philippines will always serve, okay, the local governance. Kung kinsa ang butang diha, na nila ang loyalty. Pero sad to say that there are some in the government today na, ay, di man na ito ng tao. Dili man na taga Luzon. Ay, taga Davao na, Bisaya na. Kumanay ng panahon. Even if you are performing well, you are already disqualified kay taga Davao ka. That's the truth. Mauna ang tinuod na ay dapat ma-promote dali sa Davao. Ngadto sa national level, wala na promote. Ang usa ka amigo namo nga, no? Usa ka amigo namo nga general, paki-editan niya. Usa ka amigo namo nga general, dapat ma-assign sa Zamboanga, sa Western Command, due for promotion. Pero ang i-assign dito, usa ka tao nga walay record nga nindot. Ang atong amigo sa 10th ID, napugos na lang o retire because of politics. So sad. That is the condition of the world today. It's dying. It's like the dry bones. Government, politics, and the news. We see also broken homes, divorce, violence, poverty. In fact, they wanted to legalize divorce. Nakasalang na sa Congress ngayon. Si Brother Eddie Villanueva, our dear brother in the Lord, is the one na talagang hinaharang nila sa grupo nila at iilan lang sila. Because most of these congressmen wanted to vote for
SOGI bill and same-sex marriage and divorce. Nakasalang yan lahat, tatlo. Magkasunod yan. And only those who have feared God will try to hinder it. Harangin nila. In the Senate, palaging sinasabi ni Senator Joel Villanueva, hanggat nandito ako sa Senate, gagawin ko ang lahat. Even if it will cost my life, hindi ko ipapasa yung SOGI bill na yan. Because that is a detestable thing in the eyes of God. We are in these last days. Pero ang maganda, in these last days, big time rin ang mga milagro na gagawin ng Diyos in these last days. Palakpakan natin ang Panginoon. Broken homes, divorce, violence, poverty, human trafficking. Grabe no, katong sa ABS-CBN, bago lang. Iyahang anak, iyahang gibugaw sa human trafficking. Minor, ang iyang anak, gipicturan, gibutang sa internet. Ang iyang isa ka igsuon, mo po gibuhat sa iyang isa ka pagumangkon, nagipabantay unta sa iyang igsuon nga nas Dubai. Siya ay ginatagaan sa kwarta para bantayan ang iyang anak na nag-eskwela doon sa Davao. Pero ang katawanan, no, ang nakalungkot, katudi ang ginapadala sa iyang kwarta, siyempre enjoy siya ito. Ang gibuhat niya, ginigusyo po niya ang anak sa iyahang igsuon. Nga mao'y dapat niyang bantayan. Motong tingkagol sila sa bilangguan. Pareho sila itong yung isapod ka igsuon. Grabe. It's a family business. Human trafficking for minors. Ka-remember ko itong una, gisulod na mo ng Sultan Kudarat na ay nag-raid me ito una kay nag-ubang ko sa grupo na anti-human trafficking. Dito may nagpuyo sa palasyo ni Mangguti Dato no, na family sa Sultan Kudarat. Pagkagabi ng raid me, uban ng mga polis. Grabe. Dito na ako nakita na ay parokyano rito, na ay ka-table ba? Yeah. Kunwari, ang una, violation na daan kay ang ilang i-applyan na permit, restaurant. Namin nagpindot sa kuha nga, Pastor, sa likod na ay mga gagmay, cubicle, balay-balay. Dito na mga ito, pang mawala na diya sa restaurant. Pag abot na dito, order may pagkaon na napakataon-taon, patay ng suga, sigapalong na. So, nituyok ko sa likod. Pag tuyok na ako sa likod, tinuod yun, dagang kayo. Pero na ko, kaubang polis. Pag tuyok na sa likod, dagang kayo, mga gagmay lang nga, balay-balay dito. Dito di ay ang mga krimen buhaton. Paggawas, nasugatan na mo itong isa ka babae. Tanan ako siya. Pilay mong edad. Ano siya? 20 naman ko, sir. Tanawang yun mong dagway, no? Murag napay labhag sa lampin ng aping ba? Bata pa yun. O ba? Nakay ID. Ay, amo lang manager, surya, sir. So, in short, na ay ginahimo ditong milagro sa likod. Ato ko sa manager, istorya na ako. Pag umag-istorya, ko, ilang taon itong anak mo na kumakanta? Ano na yan, sir? 19, yung anak ko. Ganun ba? Pwedeng mahingi ang ID niyan. Sa anti-human trafficking kami. Nakuratan siya. Ilala ko niya dito sa kilid. Ubantong polis na nagbadi sa ko. Sir, huwag niyo na kami pakialaman dito, sir. May permit naman kami. Ganun ba? Saan yung permit niyo? Tanaw sa permit. Uy, restaurant. So, walang club na nakalagay. So, bawal kayo mag-operate. Pangalawa,
minors itong nandito. Andon marami sa likod. Kabalo ka? Ano siya ko? Sir, ako may-ari. Sino may-ari ito? Ako, sir. Yung wife ko ang gay, sir. Yung mga singer dyan, sir, yung tatlo dyan, ka-table sa mga foreigner, ha? Iyahang mga anak. Actually, sir, this is a family business. Murag ni surok akong logo. Family business. Ganun ba? So, monkey business ito. Kinabukasan, paagawas namin, nakita na ako gipadlakan ang katongkuan. Because we reported it to Governor Mangudadato. Iyon na grabe ang sitwasyon sa kalibutan karon. Everything. Basta in the name of money, no, papasukin lahat. Sabalo ka, I saw this in Vietnam. Ang nagabugaw sa iyang anak, no, ang mama. Pero grabe mong kapait dito. Pero dito sa Pilipinas, naidaghang ingunana. In fact, Global Impact, that's one of their advocacy, anti-human trafficking on minors, on children. If you want to see the world today, it's like dry bones. They are spiritually lost. How can we minister to a lost world? Tayo, mga Kristiyano tayo. Siguro alam naman natin bakit tayo na born again, di ba? Ang purpose ng Panginoon, bakit tayo kinuha ng Diyos out from the darkness into His marvelous light? It's because the Lord wanted us to cooperate and participate in His kingdom's work. Meron tayong gagawin. Hindi lang tayo uupo. May gagawin tayo. May trabaho tayo. Sabi mo dun sa katabi mo, may trabaho ka. Ha? Sabi mo dun sa isang katabi, may trabaho tayo. Oo. Patapos na ang mundo. Parang si Dato Rudy. Yung subay, busy man kay ko partner. Di ko ikukuha kay masteral na ko ng Sabado partner. Bla bla bla. Anak ko partner, timan ini. Hapit na mo balik ang Ginoo. Ako gani nga dili ko ni Tibo, dili ko taga-tribo. Wato gani ko dito. Ikaw taga-tribo man ka, ilhan pa yun ka IPMR. Kanang mga duguan ng mga atamanubo, singlon na sa Ginoo sa imo ba? Wala ko'y katawa-katawa. Ano siya? Lagawa, ganyan, partner. Huwag ko katulog gabi iba. Hindi mo kong ginga nga singlon sa Ginoo, tinuon man. Kabalo ka, anong ibutang ka sa Ginoo, di ha? Lahay purpose ang Ginoo para daghan maluwas ng mga tribo, pinagi sa imo. No, para hindi mo nasabtan. Kung kami, mga Bisaya, nag-reach out sa tribo, kamo pa kayang taga-tribo na daan? It's easier for you to reach out to these people. And then that's why, niuban yun si Dato Rudy, atong Sabado, absent siya siyang masteral. Because we have to understand, kailangan mahuli natin. We have to, to catch the vision. Why? Bakit ako niligtas ng Diyos? Para lang ba pumunta ng langit? Para lang ba malangit? Anong giluwas ko sa Ginoo? Para lang malangit? Kung giluwas ka sa Ginoo, para lang malangit, dapat katong adlaw nga nagdawat ka sa Ginoo, no? Kayab na dayon ka. O di ba, nabanggaan na dayon ka. Tapos patay. Nahulog ang bus, napil ka, patay. Okay na to, kaya nalangit naman. Dili, hangtod ka ron, pila na gud ka katuig nga born again. Sige daw, mag-ihap ta. Unsa man ang imo pastor, pamuhi-puhi, dili. Pahinumdum. Pila nakakatuig nga born again. Sa 11 katuig, 12 katuig, 15 katuig, pila nakatao ang imong naisgutan o nasiran may tungod sa gugma sa Ginoo. Sige. Ha? Murag katong missionary sa Thailand ba? Nga Pinoy. Ingon siya kay Kuya Ben Baluyot, ay kuya, dito na ako sa Thailand. Missionary ako dito. Ganun ba? So ilan ang converts mo ngayon sa church mo? Amya, ano sila kuya? 9. Ilang taong ka na rito? 10.
Okay. Pero itong 9, ano ba ito? Mga Thai? Mga hindi Pilipino? Sabi niya, hindi Pilipino rin. Sabi ni Kuya Ben, ba't ka nandito? Talaga ba nakarinig ka sa Diyos? Na dito ka magsiserve sa Lord? Eh bakit sa 10 taon, lugi pa ng isa? Kung 1 every year. Sabi niya, umuwi ka ng Pilipinas. Bumalik ka doon. And then, pag uwi mo doon, mag-fasting ka, mag-pray ka, kung talagang saan ka ilalagay ng Diyos. 3 years after, we have a SOW sa Cabanatuan. Nasama ako doon. Meron isang lumapit. Pastor Ben, marami hong salamat sa sinabi niyo sa akin. Ako yung missionary dati sa Bangkok. Umuwi ako rito sa Cabanatuan, sa lugar namin, at meron akong church dito. Aba, magaling, maganda. So, kumusta naman? Ay, alam mo, Brother Ben, meron na akong 300 members. O see? Sabi ni Kuya Ben, ayan. Kasi ang principle is hear and obey. Wala kang susundin kung wala kang naririnig. Kaya importante sa umagang ito, narinig mo na meron kang gagawin. Dili na ko ninyo mamahay, ha? Dili na mo makaingon, Pastor, manggod, sige magwalig blessing. Huwag man ginagwalig responsibility. Karon ng adlaw. Oh. Kay hapit na lang balik ang Ginoo, basig masudyaan ko ba? Kinahanglan, masabdan na ito. Nganong na-born again ka? Tungod kay gusto sa Ginoo, nga pinagi mo, daghan po, ma-born again. Ayay, problema yun eh. Si Ate Bing, lagi ng akong amiga diri. Gusto mo na ako. Ang purpose sa Ginoo, nganong na luwas ka. Nganong giluwas ka niya? Kay gusto niya, pinagi sa imo, daghan sab ang maluwas. Palakpakan na ito ang Ginoo. Sa basketball, bitaw, ako sukat sa gamay pa kong bata, wag ko kaapil na ng intramurals nga kanang tararararan, tan, 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 tararararan, tararararan, tan. Ha? O kanang, yang uban kanang, unsa na? Kanang cheering squad ba? Okay man gyud na mo kay mahawda na pero sa kong tanawin ko nga dili ko bayot. Player ko, athlete ko. I want to participate. No, I want to be a part of the team. Mao na nga pag-part na po ka sa team. Karon parehani karon no. Part naman ta sa team sa TUED. The Word for Everyone Davao. No? Part na ta sa team. Pero pag nana ka sa team, pag nana ka sa court, duha ka tuway ko walay dula. Pero gahapon ako kapugong. Hapit ko makuyapan. Ako asawa suko kayo. No? Kuyawan siya kay, siya, love, anniversary pa nato ugma. Basig di ka maabtan ng 29th anniversary. Today is our 29th year anniversary. Kasi, naman ko na sa imong dugo. Pag athlete ka, player ka, you are there to participate. You are there to contribute. Never in my entire life. First year ko sa City High, naman si Dato Rodel din eh. No, muna mong MVP. Tunguna, daw-daw ko lang kuha na, bakay hawad man na kayo sa sikat kayo na sa samaskulahan. No, kanang under training ko ato, ning kamot ko masulod sa Final 12. May na lang, na isa ka player nga nang luod sa mong coach, nahawa siya, ni-resign siya. No, karon doktor na siya, surgeon na po siya. Nihawa siya, ako'y napuli. Ingon na mong coach, Juarez, pag-igihin mo ha, ayusin mo yung practice mo, ayusin mo yung shooting mo, ipapalit kita kay Bon Leon. Ano, wala na, umalis na. Ganun ba sir? Lipay kay ko. Pero being part of the 12, it's not the end of everything. That is just the beginning. Muna kay shooting guard ang gi-assign sa kuha, number 2 nga position. Sa among balay, nagbuhat ko gamayng ring. Gituyo na ko nga ang ring dito, gamay ra kayo. Igo ra ma-insakto ang bola na akong gipalit. Igo ra gid ma-insakto. Gisukot yun ako to, gipabuhat ako sa kong lolo. Ano man, because I wanted to participate and I wanted to contribute.
Mo na bisag tigulang na ko ron. Angko na lang kita ni. Dawat-dawat na lang yun. Bisan 53 na ko ron. I still love to play. I can make some shots. I can make some, statistics. Why? Because it runs in my blood, being an athlete. Pag undang bitaw na ako, mga bitaw na hinani akong lawas. Tuuna ba, city ra akong hawak. Karon ba, city gyapon. Pero diri na ta magsukod sa liog. Sa inyo nga nakaila sa kuwa. Di ba pwede, nga nana ka sa team, tigpalakpak yapon ka. Tunguna tigpalakpak ko sa gawas, karon nga nasulod ko sa Final 12, kinahanglan mag-perform, kinahanglan na ako'y contribution. Tunguna magampo man ang reliever ni Brother Rodel. Ang reliever niya si Dr. Norman magpantay. Mag-ampo ka na si Dr. Norman tunguna nga, ma-injured si Rodel para makasulod siya. Karon lang na nasulti din. Gusto man po siya mo participate, kaya lang, how man kaya ang pulihan? Paunsa man niya pulihan si Rodel, nga mo may scoring machine. But you have to develop yourself in order to participate and to contribute. We are like a team. Dili pwede nga bangko lang ka habang buhay. Karon nga bangko pa ka sa Ginoo, pwede ka magbangko sa observer lang sa uban-uban, o evangelist lang usa ka, uban-uban sa evangelist. Pero ayaw po di mo ang napulo nakakatuig sa Ginoo, pati opening prayer, balibaran pa nimo. Ano ka naman na nagsulti sa kuha nga ako na-i-assign sa opening prayer? Opening prayer, imo pang balibaran niya, 12 katuig, 15 katuig na ka sa Ginoo. No? Parihan na sa ako ang kailang nga, i-assign man siya prayer niya. Lahi man sa mga panahon to na. Karon na may training. Sa amo to na wala. Na ay masakiton, cancer pa yun. Ang sakit. Yeah. Among team leader nato, si Ate Emma, kilala niyo kayo yan eh. Sa Digos ni Naita po. Among team leader, pag maingon na siya, sige mag-ampot na, piyong namin diretso na. Kaya kung di ka mo piyong, ikaw nga nagmata, muana na si Sima. Patay, ikaw na mag-ampo. Cancer ni. Pag gunitanay na, agay, sinong usting kay waman ni piyong. Ngayon si akong gihangyo si Kuya Usting, nga mo'y mag-ampo. Unya sinong usting kay, tulo pa lang kasimana na bunagin. Pero tingkuyawan niya basta paggunit na nadugay kay. Alam ko yung ginawa. Inhale, exhale. Pagkataod-taod, nag-yun siya na inumduman. Ngayang isulti, basta ningon na siya, Fight, Lord! Fight, Lord! Fight, Lord! Fight, Lord! Fight, Lord! Amen. Nabalo ka? After 3 months, katuyang yampuan, ngangyang ampo, fight Lord lang. Naayo sa kanser. O 2 years ago lang, namatay. 92 years old ang edad. Nga, mahadlok pa ka mampo? Kung wagi ampo, sige, fight Lord. No, murag na sa sabungan ba, no? Sa pula, sa puti. Ano, ako basta pugong-pugong yung katawa. Pag human, talikod na yung dito siya, nakaihi ko. Bata pa kay Kwata, I was 17 years old. Wala ko may training ko. Assign ka outreach, way training. Wala ka kabaloon sa imong buhaton. Tulo pa lang ka versikulo mo na ibawan. John 3:16, 2 Corinthians 5:17, o John 11:35, Jesus wept. Mura na ako na ibawan. Kaya ako speaker sa Sunday. Pero kabalo ka, dili na dali. Dili na. Kay kung na kay kasing-kasing nga magpagamit sa Ginoo, bisan pagwa kay balo, pwede kang gamiton sa Ginoo. Palakpakan na itong Ginoo. Ministry is seeing what God sees and crying over what makes God cry. Tinood na.
magkaroon kag ministry kung makita nimo unsay nakita ni Jesus. Okay? You will do what Jesus did the moment makita nimo na. Pag wala kay makita, wala kay interest, kay wa man kay nakita. That is why Ezekiel has to be brought to the valley of dry bones in order for Ezekiel to see the need. There is a need. Nung kasagsagan, di ba, ng COVID, daming taong namatay. Ang dami nating nagkaroon ng burden to share the Word of God even online. Natay mga nasira, natay nampuan, online, daghan na born again during that time sa COVID. Why? Because we saw the need. Today, God wanted to present a need in our midst. He is coming very soon. What are you going to do in order to participate? Pero hindi ka pwedeng gagamitin ng Diyos kung merong pang dry bone or bones sa loob ng buhay mo. It's dry. It doesn't have life. Lifeless siya. Mo nang dili tayo naka-responsive. Why? Because there's something in us that needs to be revived. Ministry is trusting in God even when the situation looks impossible. Ingon pa si Jesus, ingon pa ang Ginoo, Son of man, can these bones live? Unsay gingon ni Ezekiel? Oh, Ezekiel had very little faith when he replied, Oh, Sovereign Lord, you alone know. Lord, kabalogin ka. Ikaw rin nakabalogin, no? Siyempre, grabe nga pangutana. Unsay tanaw nimo? Mabuhi pa ba ni? Oh. Mura ka tong coach mo tungo na sa City High. Kalaban na mo, mga tigulang kayo sa mga falsifikado ang birth certificate. Dagko kayo. Pag dribble na ko, pag sulod na ako, nakita na ako ang ilok, bago lang gisiban. Anak ko, pandamay, tigulang naman sila. 14 pa kong edad na to. Payatot pag yun. Ingon na nga mong coach, pa nagsugod. Kita na namo ang isa sa ilan ni Dang. Ingon si Coach June Perez, policeman to. Juarez, halika. Ano sa tingin mo? Mananalo tayo dito? Sabi ko, sir, kakayanin. Ano? Lisod kayo mo ingog dili, kay policeman to. Mag-practice me, 45 ato skilled. Hingin ko, sir, kakayanin. Gawin natin. And lo and behold, we won over that game no sa University of Mindanao. Nadagko kayo sa itong panahon na. Kami sa City High, si Rodel ang pinakataas na mo. Kabalo ka nga, no? When you start to believe, you will receive the miracle. Karon wala kayo nakita, pero naay promise ang Ginoo. Himo ang promise, ma-visualize nimo para na kay makita. Amen ba? Don't listen to negative people. Ay, kabalo ka, amo na lang ibuhat mo na. Handod ka rin, wala kanya itabo. Mo na ba dyan yung buhat yan? Look at the person telling that. Tanaw po diyang kinabuhi. Madaugon ba siya nga Kristyano? O permanente lang gidaw-daog? You have to understand. In these last days, we have to stand firm in our faith in God. What you see is what you believe. What you see is what you think. And what you think is what you believe. And what you believe is what you confess. And what you confess is what you become. Hallelujah. Muna ayaw yun pagdeklarag, ay, ano na lang yun ni, dawat-dawat na lang, dili kita maminyo ani, kay wala, larga ng train, biyan sa. Ug mao na imong ituhuan, ug mao pag imong ginakumpisal, halos kada semana. Mao gyud may tabo nimo, no?
Madalagang ulay yun ka. Pero kung nag-declare ka, Lord, salamat, kaya ang imong giandam alang ka nako, dili lang siya gwapo, napag siya kahadlok sa Ginoo, o dili lang siya nurse, dili lang siya dato, pakapinan yun ba, no? Pwede man mangayo sa Ginoo, di ba? Usuga sa imin. Sige lang dong, hapit na. Oh, hapit na. Unsay hapit na? Hapit na ka mabalik, Lord. Naalagi na, akala mo lang wala. Pero, meron. Ang grabe na ba? Akala mo lang wala. Kasi ang pinaniniwalaan mo, yung nakikita mo. Pero yung mga bagay-bagay na hindi mo nakikita, na ginagawa ng Diyos sa kasalukuyan, yun ang dapat mong paniwalaan. Because that is called faith. Hallelujah. Sige, ato na rin tapuson. Diri lang takutob. Okay? In closing, murag yung nahuman ba, no? In closing, bitaw, isa ramang yun ang ako nakita dali nga sikreto. Nakay nakita, nakay kituhuan, o nakay buhaton. Dili pwede bench warmer lang ka. Pupila ka tuig ka naglingkod niya. No? Unya kaning simbahan na niya, siguro mga ika-15 na po ni mo nga simbahan. Na imong gibalhin-balhinan. Yan, nakaingon ka, dali na gyud siguro ko mag-retire. Mura mag-PPA. Sa kadagag balhin-balhin ba? Ya karon na finally na ka sa the word. Lord, murag diri na gyud ko mag-retire, Ginoo. Diri na gyud ko maabtan sa imong pagbalik. Bago ka mo retire, panrabaho sa. Ang nalay karapatan mag-retire, ang naay gitrabaho. Amen ba? Kay kanang mga kauban nato sa balay nga way trabaho, yung sige rakaon, bato-bato sa langit, ang matamaan, mag-repent na, maghanap na ng trabaho. Di mo na sila makaingon nga, ay, 10 years na ama ka ng 5 years na magkuhay trabaho ma, sunod si mana ma, mag-retire na ako, pwede na ako mag-retire. Na, mapunalan yung kagluwag si mong mama. Ang pwede lang mag-retire, itong naay gitrabaho. Amen ba? Unya, ang principle na ba sa Bible, kanang mga nagtrabaho, no? Dili na sila gusto paulion sa Ginoo. Kaya naman sila ginatrabaho. Kita ka ng trabaho natural. Katong mga tao nga way trabaho, musuroy na, muuli mo nagsayo, kaya wa may trabaho. Pero katong mga tao nga busy sa trabaho, mo extend pa nag-hours of work. Unsay tawag na? Overtime without pay. No, ang uban nag-overtime by pay, without pay. Pero sa Ginoo, pag nag-overtime ka, no, mas dako kag madawat. Amen ba? Pero kanang walay ginatrabaho, muingon siguro ang Ginoo. Ako lang niya, di ni doktrina. Ingon ang Ginoo. Kana si Kuan, sige ra man nagsuri-suroy, ay. Paulian na rin sa langit. Ay, si Kuan, no, kana si Bing Castillo. Oy Lord, busy pa na siya kay nagtugod ganina siya gamay, no, coffee shop nito kay para makatapo kong mga tao. Unya, imbitahon sila pastor, imbitahon mo kan para mag-share sa puno sa Ginoo. Ingon ng Ginoo, busy para sa ako. Ayaw lang sa Pauli, ayaw lang sa, diya lang sa na siya. No. Wala ta nga mabot og 105 ang edad na. Bago mo uli. Pero katong walay ginahimo para sa Ginoo, no? Ala lang man gyud ang prinsipyo. Katong na COVID ko, abi na kong kamatayon na gito. Pero ningon ko sa Ginoo, Lord, kung humana ka na ako, take me home. Suko kaya akong pamilya, isa, maayo ka. Wala mo gyud na kami nga mabilin. Ay tinuod kayo,
wala man tayo control sa itong kinabuhi. Pero pag-ingon ako siya, pero kung napa ko'y buhaton, Ginoo, dito pa na ako nasabtan. Karon pag-abot sa talaingon, anak ko, mo rin gibuhat, buhi po ko sa Ginoo. Kaniyang challenge ako karong buntaga. Tagaig maayong dahilan ng Ginoo nga iya pa kang buhion. Di pa kanya paulion. Kay busy ka sa pagpamuhat, pagpadako sa iyang gingarian dinhi sa yuta. Amen ba? Sa bagay, wala may tapulan diri sa the word. Siguro sa ubang simbahan. Hallelujah. Prophetic declaration na, wala'y tapulan din eh. Nakita na ko itong natas talaingod. Kaniha, sultiyon ako ni. Kato ang pinaka-best na team na ako nadala sa talaingod. Palakpaki mong kagalingon kung kauban ka dito. Grabe, igsoon, nagtanaw ko sa tanan, nakapula. Walay nagkawi-kawi dito, nagtanaw-tanaw, nagpicture-picture. Although we have an agreement, we have an orientation, pero na-bless kayo ko sa inyo ba? Kami doon ni Pastor Che, hanton nyo rin sa balay, wala milang gisgutan. Kabalo kalab, we are blessed with people who can really work with us. Kung tanan lang mo, kaya lang na ako, tanan nga nag-volunteer, tagaan na ako, tag 5,000 kada isa. Lord, pasubo dyan ko, ano ba? Bitaw, tinuod. Tanan deserving matagaan ng allowance. Ikan sa nag-distribute sa Chinilas, no, sila Ma'am Merly, sila Ma'am Charina dito, sila Ate Bebot, no, ay, wala mo lang si Ate Bebot. Si Ate Bebot, mga bago-bago di sa tuwang, si Bibi, no, katong first time po nga nag-uban dito, no, 2-time cancer survivor, Ate Annabel Abian, another cancer survivor, Ate Bing Abayon. They were there. Wala na kahoy-kahoy. Wala sa lingon nga, ayaw lang ko apilahagay. Kanang bago lang biya ko na ayo. Wala. Distribute. Participate. That is our team. God, out of the valley of the dry bones, we have so many dry situations today, but I tell you, the Lord will raise you back to life. Because God wanted to create an army. Come on, armies of God, let's all stand. Let's worship God today. There is a miracle, hallelujah. And we will bring all our dead situation today. What is important? You are able to see the vision. And when you saw the vision, you started to believe on it. Yung pa ni Kuya Sunny Largado, if you have just saw what Jesus did, okay? If you just saw what He did, He will do everything that He did. But pasabot, kung makita lang nato, unsa iyang kabugaton para sa tao din sa kalibutan, we will do the same. And I believe, daghan sa tuwa, nabisag natay dead situation, atong i-offer sa Ginoo, karong buntaga, pag-offer na to sa Ginoo, atong tuhuan, nga buhion sa Ginoo ang atong dead situation. Bisan maman, wala pa nabuhi ang dead situation, we already committed ourselves. Lord, use me in these last days. Bisag sa isa ka bulan, isa lang katawo akong masiran, may tungod sa imong gugma. Lord, it will still be added to your kingdom here on earth. Importante, we will participate and we will contribute. What is your contribution? Yesterday, we have a total score, although we lost the game. But I could always say to myself, to the team, I contributed. Meron ako isang 3 points at meron ako isang 2 points na isang jump shot. I got 5 points out of the total score.
I still participated and contributed something. I stole some passes from the opponent. I make a pass. No? Nagkaroon ako ng assist. Binigay ko kay Roro. Kaya nakashoot si Roro sa baba. I contributed to the total effort of the team. This morning, I would like you to talk to God today and ask God, made a covenant with God, Lord, I want to contribute. Di ko masugot Ginoo nga maglingkod lang ko, maghatag lang ko. Dili man ko pungkol. Naabot kay abilidad, na kay talent. Si Ezekiel, wala siya kabalo sa isulti, pero gitagaan siya sa Ginoo. Words to say. Prophesy. Karong buntaga, basta mag-commit ka sa Ginoo, ngaya kang gamiton, butangan niya o pulong ang imong mga ngabin. Mo nang dili ka mahadlok. Because every time you open your mouth and you will speak about the goodness of God, di ka mahutag words to say. Because the Lord has anointed you to preach the good news to the poor and to the brokenhearted. Let's worship God today. Is a miracle when you believe. Reach out your hands, touch His presence once again. Oh, what a joy I found! I'm dancing in the rain to heal my pain. I'm covered by Your grace. His presence once again. Oh, what a joy! Oh, what a joy I found! I'm dancing in the rain. You heal my pain. I'm covered by Your grace. It's a brand new day. Our prayer is not in vain. God is here with us. His promises remain. We are stronger with every step we take. Don't you give up now. Hold on to your faith. It's a brand new day. Our prayer is not in vain. God is here with us. God is here with us. His promises remain. We are stronger. We are stronger with every step we take. Don't you give up now. Don't you give up now. Hold on to your faith. Hold on to your faith. There is a miracle when you believe. Reach out your hand. Touch His presence once again. Oh, what a joy! Oh, what a joy I found! I'm dancing in the rain. You heal my pain. I'm covered by Your grace. There is a miracle when you believe. Reach out your hand. Touch His presence once again. What a joy. I want heads bowed and eyes closed. You have heard the message of God this morning. I have an outline, but I did not go through with my outline because the Lord told me these are my words today. God has brought you to one of the valleys of the dry bones, and you have a dead situation today. Maybe before you are so passionate in reaching out. Tung una, grabe kaayo ka kahingawa, grabe kay kakadasig para mo reach out sa ubang mga tao.
labi na sa mga pobreng tao, labi na sa mga tao nga adunay kawadon, labi na sa mga tao nga wala gyud Ginoo, and they are called dead. In fact, the Bible described them that a man without Christ is a living dead. Even though you are physically alive, but you are still spiritually dead. When you walk around, the Lord will look at you as a living dead, doesn't have the Spirit of God. But once you accepted the Lord, you receive Him as your Lord and Savior. Now you have life. You have the Spirit of God. And that Spirit of God lives in you today. And He made a covenant with you that He will never leave you nor forsake you. Naman kay buhaton no dili siya mobiya nimo. Because He is still waiting. He is still anticipating that one day you will respond to your call. One day you will respond to the burden of God to reach out to the lost souls, to reach out to those who are spiritually lost. Ngayong umagang ito, I want you to respond. Pastor, kanang grabe mo kagubot akong kinabuhi. Pasalikan ti kaigsoon. Bisag unsa kagubot imong kinabuhi karon. Basta kay mo commit lang ka sa Ginoo, nga mutabang ka sa pagpadako sa iyang gingharian dinhi sa yuta. Samtang buhi pa ka. Pasaligan ta ka. When you commit to God, the Lord will do amazing things. The Lord will create a miracle in your life. Aayusin niya ang magulong buhay mo. But He needs your faith. He needs your commitment today. I want you to commit to God today. Hindi ko pinipilit ito. But I encourage you. I compel you today. Commit yourself to God. Bisan sa kinagmay pamaagi. All of us are called to reach out to the lost. People are dying everywhere without Christ. And then the Bible says they will surely go to hell. The purpose why God saved your life, ang purpose nga nung luwas ka sa Ginoo, kay gusto sa Ginoo nga pinaagi nimo maluwas imong ginikanan. Pinaagi nimo maluwas imong mga igsoon. Pinaagi nimo maluwas imong mga classmates. Nganong kitagaan ka kaalam sa Ginoo, para ang imong kaalam mailhan ka sa eskwelahan. O ang imong mga classmate, pag ikaw ang mustorya, maminaw sila nimo tungod kay ikaw ang bright sa inyong eskwelahan. And you will use that gift of wisdom na gihatag sa Ginoo sa imo to speak about the kindness, about the goodness of God over the lives of His people. This morning, the Lord is knocking at the door of your heart. He wanted to fellowship with you. He wanted to use you. He will come in and stop you if you open that door today. This verse is not for unbelievers. This verse is for the believers. Sige tuktok ang Ginoo sa imong kasing-kasing karon. Ingon ang Ginoo, pag-abrihan ko nimo, maki-partner ko nimo. Kung abrihan ko nimo, dinhi nimo makita ang dagkong milagro sa imong kinabuhi. Gusto ka maayos ang imong kinabuhi, maayos imong pamilya, imong mga anak, mga lagad po sa Ginoo. Unaha ang imong commitment sa Ginoo. Then the rest will just follow. Because what you will do today is your commitment, your faith in God. When you believe, you will see the miracle. The principle of this word is to see is to believe. But the principle of God, you have to believe first and then you will see. Gusto nimo nga maayos ang imong finances? You have to believe first that He can do it. I want you to raise your hands. Those who will make a commitment to God, nga gusto ka magpagamit sa Ginoo. Ayo sa una-una kung saon. Basta kay magtinguha, lakay tinguha ang paggamit sa Ginoo. Sige, taas imong gamot. Anyway, walay magtanaway ha. No looking around.
Walay mulili sa iyang tapad. This is a personal commitment to a personal God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, sa tanang mga kamot nga nakataas karon, ako nagaampo, nagadeklara, Ginoo, nga imong i-honor, imong respetuan, imong Lord God, tagaan o halaga, bili ang ilahang pagtaas sa ilang kamot karon. Nagtaas sila kamot, Lord, dili tungod kay maayo sila, dili tungod kay ilang kitanaw nga kaya nila na. No, Lord, nagtaas sila sa ilang kamot tungod kay nagtuo sila nga pwede sila nimong gamiton. Lord, respetui, tagaig bili, tagaig pasidungog ang ilahang mga pagtuo karong buntaga. Nakita nimo, Lord, I could not see them, Lord God, individually. Pero nakita nimo, Lord, kinsa kanila ang nagtaas sa ilang mga kamot. And they wanted to say to you, Lord, Lord, gamit ako. Sa katapusang mga adlaw, gamit ako, Ginoo. Para pag-abot sa langit, Ginoo, adunay mga tao nga masugat nako, nga maghatag og palipay, maghatag og pasidungog, maghatag, Ginoo, og recognition, pasalamat tungod sa akong kinabuhi, nadala pud sila sa langit. Salamat, Lord God. Honor these people today. Honor their prayers today. And I prophesy, Lord, for every dead situation that they are in today, I prophesy life today. I prophesy life today. It's coming alive. It's coming alive. Hallelujah. I declare it, Lord, today. In Jesus' name. Amen and amen. It's coming alive. Yes. There is a miracle when you believe. Reach out your hand, touch His presence once again. Oh, what a joy I found! I'm dancing in the rain. You hear my pain. I'm covered by Your grace. It's a brand new day, our prayer is not in vain. God is here with us, His promises remain. We are stronger with every step we take. Don't you give up now, hold on to your faith. There is a miracle when you believe. Reach out your hand, touch His presence once again. Oh, what a joy I found! I'm dancing in the rain. You hear my pain. I'm covered by Your grace. There is a miracle. Yes, Lord. We thank you, Lord, for this wonderful day na imong gihatag ka namo, Ginoo. Thank you, Lord, that when we go home today, we have that word with us today. It's coming alive. It's coming alive. Thank you, Jesus. We bless you today, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. I would like to show a video in one of the valleys that we have responded in giving life to the dry bones. Let's watch this video.